Allah knows, Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows, Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows, Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows, Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows, Allah knows. And whatever lies in the heavens or the earth, every star in this whole universe, Allah knows, Allah knows. When you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Muli po tayo ay nagbabalik sa ating Muslim Hour, ang Islamic Awareness, ang ating Islamikong palatuntunan na nagmumula dito lang po yan sa impilan ng radyo ng DWJJ 684 sa inyong mga AM band. At dito lang po yan nagmumula sa Circle Compound, Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ako po muli ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa Impapawid, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang bumabati ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay napapanood ngayon sa ating local TV station sa Channel 16 at ganoon din po tayo ay napapanood sa live streaming sa www.ustream.tv/channel/DWJJ Cabanatuan. Tayo po ay napapanood sa buong mundo sa ating pagsasahimpapawid ng ating palatuntunan. At syempre ang ating pagbati sa lahat ng mga kapatilang Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din po sa ating mga gilyo na taga-subaybay sa tuwing araw ng linggo sa ganap na ika-5 ng hapon hanggang ika-6 ng hapon, isang mapayapa at maligayang panonood at pakikinig sa ating palatuntunan, ang Muslim Hour dito po sa Islamic Awareness. At syempre, binabati pa rin po natin ang ating mga kapatiran na patuloy na nanonood ngayon at patuloy na manonood sa mga hinaharap ng ika nga mapayapa at maligayang hapon. At naway ang pagpapala ng Allah ay sumaatin nawa sa inyo pong lahat sa gawing Kalakhang, Cabanatuan City, sa Gapan City, sa Cabiao, San Isidro, dito po sa gawing Aliaga, at San Jose, at sa lahat na po ng mga bayan ng napapalaob na sasakupan ng probinsya ng Nueva Ecija, maging ang mga karatig na probinsya katulad ng Pampanga, Pangasinan, Tarlac, at iba pa pong lalawigan ng ating Central Luzon. Isang mapayapa at pagpapala ng Allah sumaatin nawa. At syempre po, bibigyan natin ng reminders yung ating mga kapatiran na noong Biyernes tayo po ay nagkaroon ng pagpupulong diyan po sa Masjid Islah dito po sa Cabanatuan City.
at marami po ang lumahok at dumating at ika nga nakiisa sa ating pulong doon sa araw na ginanap pagkatapos ng pagdarasal ng Jumaah diyan po sa Masjid Isla, Cabanatuan City. Ang mga dumalo po ay representative ng Cabanatuan City at representative ng Gapan, ng Cabiao, representative ng San Isidro, Nueva Ecija, ng Peñaranda at representative ng Aliaga, Nueva Ecija, ng Jaén, Nueva Ecija. At ganoon din po ang ating Talavera, representative diyan po sa Barangay Pula. At maging galing sa Gabaldon ay dumating din po at sila po ay ika nga tumugon sa ating mga paanyaya at yung mga iba hindi nakarating, of course, yung galing San Jose, galing Muñoz, galing Balok, Nueva Ecija, yung Gimba, Nueva Ecija, Bongabon, Rizal, Zaragoza, Santa Rosa, Palayan, Port Magsaysay, yung mga kapatid natin sundalo dyan. Ine-expect natin na ika nga dumating sila noong last Friday. At kuya po, sila po yung mga ibig natin na ika nga makadaong palad sa ating pagpupulong na gaganapin muli, inshallah. Tayo po ay hahanap ng magandang date or kaya magandang araw upang tayo ay ika nga magkakaroon ng ugnayan yung lahat po ng mga kapatid natin na mga balik Islam. Ito pong salitang balik Islam ay bibigyan lang po natin ng konting paliwanag. Supposedly, hindi na po balik Islam ang katawagan sa mga nagmumuslim. Ngunit para ma-identify dahil galing sila sa ika nga sa galing sa ibang pananampalataya, let's say ang majority mayoriha diyan ay galing sa Roman Katoliko or ibang mga sekta ng ating lipunan. So sila po ay yumakap sa Islam at naging Muslim. So para for the purpose of identifying or kaya malaman ay naging katawagan na yung balik Islam. Kung talagang pag-ugatan natin o ugatin natin ang salitang balik Islam sa wikang Tagalog, ito yung pagbabalik muli sa Islam. Big sabihin, dati na tayo dito at medyo nawala lang ng konti at ika nga kumbaga nagbakasyon at bumalik tayo sa Islam. Pag ito po ay sasalaysay natin, maging ang mula sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga ibang henerasyon at mula sa kasaysayan ng Pilipinas, ay maiintindihan talaga natin kung bakit natin sinasabi balik Islam. So hindi po mga convert, tayo po ay mga nagbalik loob muli sa Islam, sa relihiyong Islam. Kaya naman itong mga kapatid natin mga Muslim na Tagalog dito po, especially sa Central Luzon na nag-Muslim, ay katulad ng nabanggit natin for the purpose of ika nga maunawaan or ma-identify sila ay naging katawagan na natin yung balik Islam. Pero wala tayong masamang connotation doon. Okay, sa ating pong pagpapatuloy ng ating palatuntunan, meron na tayong ika nga 11 minuto makalipas ang 5 ng hapon dito po sa ating programa, ang ating Islamic Hour, ang Islamic Awareness. So dito po ating pinapahatid or ating inihahatid ang mga balita or kaya mga bagay-bagay or mga kaalaman tungkol sa Islam at may kaugnayan sa mga Muslim. So sa panahon po ngayon, alam natin ang buwan na ito ay buwan ng Muharram na tinatawag, ang kauna-unahang buwan ng Arabic calendar. Dito po sa buwan na ito ay mayroong significant event na nangyari sa buhay at mga kasamahan at mga henerasyon at mga ika nga nasyon ng propeta Moses or Musa alayhisalam. Ay yung tinatawag nating Ashura, Ashura. So dito po sa ika-siyam at ika-sampu at ika-11 ng buwan ng Muharram, tayo po ay inuutusan or kaya sunnah, optional ang mag-ayuno dito dahil ito ay nagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Either pumili lang tayo isa sa mga 3 araw na yon, pwede tayong mag-ayuno bilang paggugunita or paggugunita sa ating alaala ang naging hirap ng nadinanas ng propeta Musa alaihi salam.
Ito pong kasaysayan ng Propeta Musa alayhis salam ay napapaloob dito sa aral ng Islam na kung ito'y tatalakayin natin, hindi po natin makakaya ubusin dito sa ating programa na 1 oras lamang. Ngunit bibigyan natin ito ng konting pahapyaw na pagtatalakay tungkol sa Propeta Musa or Moses. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Alam naman natin ang kilalang kilala ang Propeta Musa or Moses sa ating mga Pilipino at sa ibang mga lahi din na sikat siya doon sa kanyang tungkod ba, na tungkod na naging ahas at ang kanyang tungkod na kung saan pinalo sa dagat at nahati ang dagat. Pero lahat ba tayo nagkaroon ng kompleto at malinaw na kasaysayan or kaalaman tungkol sa dinanas ng Propeta Musa kung paano siya isinilang at pinili ng Allah bilang dakilang propeta at papaano nagsimula ang kanyang paghihirap sa pagpaparating ng mensahe sa mga Israelita noong kapanahunan na yon, na ang kanyang katunggali ay mismong hari ng Ehipto, na kung saan ito yung nag-alipin or kaya umalipin sa tribo ng Israelita, na kung saan kanyang pinagmulan. Ayan. So dito po sa loob ng Quran ay maraming mga verses o maraming mga ayat na bumanggit tungkol sa Propeta Musa alayhis salam or Moses. Ito po ay kung mababasa natin yung libro na tinatawag Story or Stories of the Prophets, nandito po lahat yung 25 major or well-known prophets na nabanggit sa loob ng Quran. So maganda po makakuha tayo ng kopya nun na authored by Ibn Jarir. Simulan po natin ang buhay ni Propeta Moses or Musa alayhis salam sa wikang Arabic. Ito po ay ang salaysay pwede nating basahin magmula sa chapter 19 verse 51 and 53 up to 53 at marami pang mga ibang chapter at verses sa loob ng Quran na may kaugnayan doon sa buhay at kasaysayan ng Propeta Musa alayhis salam. Sa mga panahon na yaon, nung kapanahonan ng Propeta Musa alayhis salam, ay ang naghahari ay ang tinatawag natin Faraon. Si Faraon yung si Rameses, o si Ramses. Si Faraon kasi sa panahon ng Propeta Ibrahim or Abraham, meron ding Faraon. So ang mga Faraon ay tuloy-tuloy po yon sa mga siglo na yon. Puro pero tawag. Faraon or Firaun, tinatawag sa Arabic. So si Ramses po yung kapanahonan ng Propeta Musa alayhis salam ng Ehipto. Siya po yung hari ng Ehipto. Ginawa niyang alipin ang mga Israelita, pinapatay niya ang mga pinapanganak na lalaki at hinahayaan ang mga sanggol na babae sa kanyang kapanahonan na yon. Dito po nagsimula yung kasaysayan ng Propeta Musa. Kaya naman ginawa niya ito sa kadahilan ng nagkaroon silang balita, o may balita sila na mayroong bata na lalabas sa lahi ng Abraham na maninira sa kanyang kaharian. By the way, ang Propeta Musa po ay nanggaling sa lahi ng Abraham. Siya po ay anak ni Vin Imran, na anak ni Gothat, na anak ni Azar, na anak ni Levi, na anak ni Jacob, na anak ni Isaac, na anak ni Abraham. So bale 7 henerasyon na po ang Propeta Musa, pang-8 siya magmula kay Abraham. Ayan. Ayon kay Suddi, isang Islamicong scholar mula kay Ibn Abbas, na noon ay nagkaroon ng panaginip itong Firaun, ang Pero, na may malaking apoy na magmumula sa landas ng Jerusalem, or yung apoy na yun nagmula sa landas ng Jerusalem na malaki at patungo sa Ehipto. At ito ay tutupok sa kaharian ng Ehipto, ng kaharian ng Firaun. At lahat ng mga Coptic noon, mga Egyptian Coptic, ay kasali sa masisira ng apoy na yon sa kanilang bahay. Ngunit hindi ang mga Israelita. So nang siya ay nagising si Firaun, yun ang kanyang panaginip, yung nagkaroon ng malaking apoy at tutupukin lahat ang mga bahay ng mga Ehipto, mga Coptic Egyptian noon. At nung siya nagising, siya pinatawag niya ang lahat ng kanyang mga kawal na mga
ay ka nga mga right hand na mga manghuhula. Yung mga panahon na yun, maraming manghuhula. At tinanong niya ang kahulugan ng kanyang panaginip. Sinabi ng mga kanyang mga right hand, sabi nila may isang bata na isisilang na siyang sisira sa mga tao ng Ehipto. Kaya kaagad-agad inutos ni Faraon na ang lahat ng bagong silang na sanggol na lalaki ay dapat patayin at hindi ang mga sanggol na babae. Mga babae ay hahayaan. Noon ay hinigpitan at binantayan ang mga babaeng Israelita at nagpadala siya ng mga manghihilot upang kapag mayroong mga anak na mga babaeng Israelita ay kapag ito ay lalaki ay kaagad-agad dapat papatayin. At kapag ito ay mga babasanggol na babae ay hahayaan. Sa panahon yon, araw-araw ang utos. Ngunit sa paggawa, para maiksi lang yung ating konting kwento, sa pagsagawa nito, marami nang napatay ng mga sanggol kalalakihan. Nagreklamo yung mga Coptic Egyptian na paunti ang kanilang mga katulong sa paggawa, ang kanilang mga alipin, itong mga Israelita. So nagreklamo sila sa Paraon na kung patuloy ito gagawin, wala namang gagawa sila, magiging alipin. So ang ginawa ni Paraon ay ang kanyang presidential decree o kanyang order niya, yung letter of instruction kumbaga, ay gagawin na lamang isang taon, isang lalaking sanggol ang papatayin. Yun ang order ni Paraon. So naging nasunod ito kasi pagka araw-araw may mga anak or tuwing may mga anak, papatayin yung sanggol na lalaki, wala na silang alipin kasi ang mga kalalakihan ng mga nagtatrabaho doon. So ang nanay ni Moses o ni Musa ay takot na takot nung siya nagbuntis. At nagkataon, yung pagbubuntis na panganganak ng anak ng nanay ni Moses na ang tawag ay si Jochebed, sa Arabic ang pangalan nito ay Yadakhat. Sa Arabic na term, pangalan niya, pero sa English, Jochebed, ang pangalan ng nanay ni Moses, ni Musa. So takot na takot siya dahil nagkataon doon sa taon na yon, ang order ni Firaun ay effective doon. Kung mga anak nga siya, lalaki nga kay Moses, papatayin si Moses. Pero yung kapatid niya si Aaron ay nanganak doon sa taon na hindi inutos ng Firaun. Kasi ginawang alternate na ngayon. Isang taon, meron order, pangalawang susunod na taon, wala. Tapos meron na naman. So ganon. So tumama si Moses doon sa meron. Ang nangyari, itong nanay ni Propeta Musa alayhis salam, ang uri ng pagbubuntis niya ay hindi halata yung kanyang tiyan. So, para maiksi, nung nanganak na siya, merong riwaya ang Allah, binigyan siya ng inspirasyon dahil siya isang mabuting tao, mabuting babae, at nakatanggap siya ng inspirasyon mula sa dakilang tagapaglikha na ilagay ang sanggol ng kanyang anak, ilalagay sa kahon, at yung kahon na yun ipapaanod sa Nile River, sa ilog. At yung tatalian yung kahon na yon para hindi mawala. Itatalian doon sa kanilang bahay kasi yung kanilang bahay malapit doon sa ilog. So ginawa ito ng nanay ni Moses. Nung nanganak na nga at ginawa na yung aksyon na yon, isang araw, hindi nahuli ng mga kawal dahil nasa ilog nga yung bata, nakatali at tali lang ang hindi siya nabisto. Isang araw, nakalimutan niya tinalian yung kahon. At ano nangyari? Yung kahon na yon, dire-diretso doon sa palasyo ng Firaun. At mismo ang katulong ng Firaun nakakita nung kahon na yan, nung kinuha, nung binuksan bata, sanggol na lalaki ang laman, at tuwang-tuwa yung tinatawag, yung asawa ni Firaun mismo, ni Firaun, na Faraon, tuwang-tuwa siya. Ang pangalan niya si Asya, ang bint Mujahim, ang pangalan nung anak ni Mujahim, ang pangalan nung asawa ni Firaun. So tuwang-tuwa ito at inaruga nila yung bata dahil nung nakita niya yung bata, mukhang merong simbulak na liwanag sa mukha ng sanggol at nahulog yung kanyang loob doon sa Musa alayhis salam na sanggol pa lamang. So, tinanong ni Firaun, ano yung laman ng kahon? Sabi niya, isang sanggol na lalaki. Sabi niya, hindi, patayin yan. Sabi niya, no, ito nang hihingin ko sa iyo bilang regalo mo sa akin, wag mong patayin. So, nakumbinsin niya ang Firaun na hindi papatayin. So, nandun na. Yun na nga katugma doon sa ayat sa loob ng Quran na ang mismong kalaban ng Musa at kalaban ng Allah ang siyang mag-aalaga kay Musa, kay Moses alayhis salam. So, nasunod yung
ayat na yon sa loob ng Quran na patunayan sa actual na pangyayari sa buhay ng Musa alayhisalam. At ito'y nalagaan patuloy. Siyempre, yung batang sanggol ay umiiyak kapag hindi sa anak sa ibang ina. So ang mga panahon noon, binabawal yung mag-foster mother, yung magpasuso, yung mga iba. So anong nangyari? Naghanap itong mga katulong ng palasyo ng Firaun ng magsususo. Pero anong nangyari? Sinusundan sila nung kapatid ni Moses na babae na nung nalaman nila sa palengke naghahanap ng magpapasuso, ay sinabi nung batang babae na kapatid ni Moses na batang babae, sabi niya, meron akong alam na magpapasuso sa sanggol na gusto nyong pasusuhin. Sabi ng mga katulong, saan? Sabi niya, sige, samahan ko kayo. Ang tinuro mismo ang nanay niya at ang nanay ni Moses. Siyempre kapatid ni Moses yun. So siya yung nakuha, in short, siya yung nakuha. At sabi nung asawa ng Paraon, sabi niya, dito ka na sa bahay manirahan sa palasyo. Ngunit tumanggi siya, sabi niya, may mga anak ako, may mga pamilya. So binigay rin ang Moses doon sa pangangalaga ng kanyang ina. Nakita mo yung plano ng dakilang tagapaglikha kung paano niya protektahan ang kanyang propeta sa kapahamakan. Kasi si Musa alayhisalam ay design at pinili siya ng Allah na magiging isang propeta para sa mga Israelita. So marami pong mga ayat sa loob ng Quran katulad ng babasahin natin, chapter 28 verse 22, chapter 28 verse 24, chapter 28 verses, napakarami po ng ayat sa Quran, 25 hanggang 28, puro sinasabi hinggil kay Musa alayhisalam. At noon nga, sa mga pagkakataon na yon ay nangyari na lumaki ang Moses hanggang sa siya'y naging lubos na binata. Nung siya'y naging lubos na binata na lalaki na at mama na siya, isang araw may nangyaring pangyayari para medyo i-summarize na lang natin ng konti kasi baka madugtungan pa natin ito ng ibang programa, hindi natin matatapos. Ang nangyari dito, may nag-away yung isang Coptic na Egyptian at saka Israelita, isang Israelita nagsuntukan o nag-away. Ang Israelita ay humingi ng tulong kay Propeta Musa alayhisalam at tinulungan niya. Ano nangyari? Nasuntok niya yung Ehipto, yung Egyptian at namatay. So sa lakas ng Moses, meron pa siya isang katangian na kung saan nung nandoon pa siya, sanggol pa siya noon, kaya ang Moses, utal yun, ang kanyang dila ay nasunog ng lampara, ng ilaw, ng gasera. Nung sanggol pa siya noon sa palasyo ni Moses or nung inalagaan pa siya, ginapang niya yung gasera o yung ilaw. At siyempre bilang sanggol, na nasunog yung kanyang dila, kaya utal-utal pag magsalita siya. Kaya sa pagpaparating ng mga mensahe, dinala niya ang kanyang kapatid na si Aaron or Harun. Ayan, para magsalita, tagasalita niya. So nung nangyari, napatay niya itong Coptic Ehipto o Egyptian, ay kaagad-agad umalis, nilisan niya ang Ehipto at dumating siya sa bayan ng Madian. Yung malayong lugar na yon, sa disyerto rin, ang mga tao doon ay lahi ng Madian, at dumating siya roon sa isang lugar na kung saan pagod na pagod siya, nadatnan niya yung mga taong nagpapainom ng mga tupa, ng mga hayop. At merong dalawang magkapatid na babae, na dalaga, ay parang parang binabaliwala ng mga kalalakihan nagpapainom ng kanilang hayop at hindi binibigyan ng pagkakataon hanggang kung kailan na lamang siya matapos. Nung natapos ng mga kalalakihan, saka sila nagpainom. And then tinanong niya kung bakit. Sabi niya, ito mga kalalakihan na ito ay hindi kami pinauna, at tinatabunan nila yung lungga ng tubig na yon, yung tubig mismo, yung balon ng malaking bato pagkatapos sila magpainom. So walang katulong ito. Tinulungan ngayon ni Propeta Musa alayhisalam. Hindi pa siya propeta noon. Ibig sabihin, ito yung sinasabi natin, ito yung transition ng kanyang buhay kung paano siya naging propeta. Nung tinulungan niya, ay tuwang-tuwa yung dalawang magkapatid at pinainom nila yung kanilang mga hayop, mga tupa. And then inalis ni Propeta Musa yung malaking bato. Mga 10 tao bago maalis yung bato na, ngunit siya lang mag-isa ay kaya niya, naalis niya. So hanga itong dalawang magkapatid at umuwi doon sa bahay at binalita sa kanilang tatay. At ang tatay ay nagpapasalamat at inutusan yung kanyang isang anak na imbitahan tungo doon sa bahay nila upang ay bigyan ng papasalamat. At ganun nga nangyari. So nagkaroon ng kasunduan. Si Propeta Musa kailangan, kung gusto niya magtrabaho, kailangan magsilbi siya ng 8 taon sa kanilang
household, sa household ng mag-amang yon. At ang nangyari, pinakasalan, binigay sa kanya yung isang anak na panganay, at ito'y naging kanyang asawa. At nung sila'y nagkapamilya na, nung bumalik sila sa Ehipto, yun na yung kanilang pagbalik. Nung sa daan ng kanilang pagbalik, nakakita, while sa middle ng paglalakbay, sa kalagitnaan ng paglalakbay ng disyertong mga balabundukin ng mga Arab continent na yan, mula Ehipto, pagitan ng Ehipto at saka mga Midian, mga Palestine, kung saan dyan, ay nakakita siya mula sa kalayuan na isang liwanag. So sa loob-loob niya may apoy doon. Kukuha ako para sa pagpapainit sa ating mga katawan dahil mainit ang kapanahonan, malamig ang kapanahonan na yun. Pumunta ngayon ng Musa alayhis salam. So doon niya nakita na mayroong apoy na nanggagaling at nasusunog mula sa berdeng dahon, hindi naman sa patay na dahon. May apoy na, ibig sabihin ng apoy, liwanag, na nasusunog o na nagliliyab mula sa berdeng apoy. Nagtataka siya. So dire-diretso siya. So doon nakarinig siya ng boses, ang boses ng dakilang tagapaglikha na siya'y kinausap. Sabi niya, "O Musa, ang unang utos, alisin mo ang sapin sa paa mo dahil ikaw ay nasa holy ground." Meron yan ayat sa loob ng Quran na yun ang unang sa chapter 20 ng Quran, chapter 20 verse 11 hanggang 36, verses 11 hanggang 36, pwede po natin basahin yan. Yung senaryo na kung saan si Propeta Musa ay pumunta sa naglagablab na dahon or lugar na yon, at siya ay inutusan, nakarinig ng boses na alisin ang kanyang sapin sa paa, at ito'y kanyang ginawa. At pangalawa, tinanong siya, ano yung hawak-hawak mo? Kasi siya ay laging may kahoy, patpat o tungkod na hawak-hawak. Sabi niya, tungkod ko ito sa kung paano ako umakyat or mga ibang pangangailangan. At sinabi sa kanya, ihagis mo yung tungkod mo at magiging ahas yan. Nung hinagis niya, nagiging serpent, ahas. At natakot si Musa alayhis salam, si Moses. At sabi ng boses, sabi ng dakilang tagapaglikha, damputin mo at ligtas yan. Nung dinamput niya, naging tungkod muli. So yun, isa sa mga himala na binigay sa kanya, yung kanyang tungkod na merong power na binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos binigyan na siya ng kung ano yung binigay sa kanya yung mga unang kautusan, yung mga 10 commandments. Ito na yung natanggap niya hanggang sa yung susunod noon, yung pumunta siya sa Mount Tur, nung iniwan niya ang kanyang mga tauhan or mga brothers doon, na siya pumunta na 40 araw. Yun yung mga karagdagang utos na binigay sa kanya. At habang dyan sila sa wilderness ng Madian, between Madian at Egypt na yan, ay ganon ang naging buhay ng Propeta Musa. At yung kanyang mga tauhan na niligtas niya mula sa bondage ng paghihirap ng Pharaon ay kanyang sinamahan sa pagpunta sa tinatawag nating na land of promise. Pero bago yun, nakaligtaan natin yung hinahabol sila ng mga kawal ng Pharaon. So, nung nasa Ehipto na siya at nakatanggap na siya ng mensahe na inutusan ng Allah mula dito sa first contact nila dito sa bundok na ito, dito sa nakita niya yung apoy, inutusan siya ng Allah, pumunta kay Paraon upang dalhin ang mensahe na walang ibang Diyos maliban sa dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Paraon ay nagmamalaki, siya ang nagkiklaim na Panginoon noong kanyang kapanahunan. Siya ay, sabi niya, nagagawa kong matataas na mga gusali at aabutin ko ang langit at titingnan ko ang Diyos mo, Musa. So nung pumunta ang Musa, nagkaroon ng dito sa loob ng Quran, maraming mga ayat na sinabi na inutusan siya ng Allah pumunta kay Paraon at sinabi niya, buksan mo ya Allah ang aking dibdib at alisin mo ang nut or tali sa aking dila, kasi nga alam niya utal-utal siya pag magsalita, ang kakausapin niya ay hari, ang Paraon. So sabi niya, isasama ko ang aking ang aking brother or kapatid na si Aaron or Harun sa aking misyon. So ito'y tuloy-tuloy na at pinuntahan niya, dumating sila sa Ehipto at dumaan muna siya doon sa bahay ng kanyang nanay at inabutan nila sila ay kumakain ng hapunan at inimbitan niya ang kanyang kapatid si Aaron
upang pumunta sa palasyo ng hari ng Paraon. So doon, kumatok sila sa gate. Ayon sa salaysay, inabot sila ng 2 taon na hindi sila binuksan doon sa bago sila nakapasok sa gate ng palasyo ng Paraon. At lagi niyang kinakatok ng kanyang tungkod ang malaking gate or malaking pintuan ng gate ng palasyo ng Paraon noon, hanggang sa malaunan pag-abot na 2 taon, binuksan at nakapasok sila. Doon nagsimula ang kanyang pag-iimbita kay Paraon at sinabi niya, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sabi niya, Ya qaumi ibudullaha la gairuhu, la min ilahin gairuhu. O mga kauman ko, o kay mga people, o kay mga tauhan ng Ehipto, wala kay ibang Diyos maliban sa dakilang Allah. At sinabi rin sa loob ng Quran, Innani anallah, sabihin mo Musa, ako katotohanan ng Allah, la ilaha illa ana, walang ibang Diyos maliban sa akin. Wa aqimus salah fa'budni wa aqimus salata rizqi. Kaya sambahin ako at gumawa ng mga panalangin para sa pag-alaala sa akin. Yun yung mga related na mga mensahe nangyari at dinala ito ni Musa kay Firaun hanggang sa nagkaroon ng mga pagtatalo, hanggang sa ang Musa alayhis salam ay nagutos sa kanya, mayroong inspirasyon na yung lahat ng mga Israelita ay gumawa ng mga bahay-bahay bukod doon sa sa palasyo na yun para magawa nila yung pagdarasal nila bilang mga Muslim, bilang mga sumasamba sa nag-isang dakilang tagapaglikha. Dapat meron silang privacy, meron silang mga tirahan. So ito ginawa ng mga Israelita at malaunan nag-decide sila na lisanin ang bondage ng pagmamalupit ng Faraon. So noon nag-decide sila sa pangunguna ni Propeta Musa alayhis salam, nag-decide sila umalis madaling araw. Bago bumukang liwayway, madaling araw lumisan na yung mga maraming mga tauhan or maraming mga tao na mga Israelita. At ito po yung tinatawag nating Ashura. Ito na yung sa araw na ito, kahapon sa araw na ito at bukas, yung 3 araw na sinasabing mag-ayuno tayo upang paggunita sa kahirapan or narasang kahirapan ng Propeta Musa. Ito yung Ashura na tinatawag. Sa buwan ng Muharram ng Arabic, nag-correspond dito sa English na ngayon, November 25. Yun yung corresponding doon sa Arabic calendar na nangyari sa buhay ng Propeta Musa alayhis salam. So, lumisan sila ng madaling araw at inabutan sila ng kawal ng Paraon. Nag-dispatch kagad ang Paraon, 500,000 nag-dispatch. 100,000, 500,000 pangalawa upang habulin ang mga Israelita sa pamumuno ng Propeta Musa alayhis salam. So doon inabutan sila sa dalampasigan, doon sa dagat na hindi na sila, dead end ito, dagat, hindi sila makatawid kaagad. Inabutan sila ng mga kawal doon at natatakot na yung mga Israelita, yung kanyang mga kasamahan, kung sila ay papatayin na lahat ng mga kawal. Sabi ng Musa, huwag kayong matakot, nasa sa atin ang proteksyon ng pangangalaga ng dakilang tagapaglikha. Ang ginawa ni Musa, inangat niya ang kanyang tungkod at tinuro sa karagatan sa inspirasyon din ng Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ituro mo Musa ang iyong tungkod sa karagatan na yan, sa Red Sea. Kung makikita natin mga kapatid, yung Red Sea andito, sa Egypt yan, sa mapa, tapos ito yung Nile River, kabila niyan yung papuntang Saudi Arabia na, papuntang dito sa kalupaan. So tinuro niya at bumuka yung nabiyak yung karagatan na napakalalim, kung ilang milya ang lalim. Ang nangyari, yung dagat bumuka at nagkaroon ng landas, at sila ay inutusan ng Musa, sige, tumawid na kayo. At papaluin sana muli ni Musa ang dagat upang magsara. At meron siyang na-receive na inspirasyon, wag mo munang paluin Musa. Pag nandyan na sa loob yung mga kawal ng Firaun at saka kasama rin si Faraon doon, at saka muli yung tungkod mo at magsasarang dagat. Yun ang kanyang ginawa noong nandoon na sa kalagitnaan, habang inahabol sila ng mga kawal ng Faraon, ay nagsara muli ang karagatan at nangalunod ang kawal ng Faraon at kasama doon ang Faraon. So doon nalunod po, doon ang Faraon or Pero, siya ay nagsaksi at sinabi niya, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Doon nagsiddik na siya, naniwala na siya sa salita noon na sinabi sa kanya ni Musa alayhis salam.
At ito ay hindi na tinanggap. Sabi ng Allah, ngayon ka magsisi? Ha? Hindi na tatanggapin ang pagsisisi mo. At ang ginawa ng Jibril, ang Gabriel alayhisalam, gumawa siya ng mga putik ng dagat or buhangin ng dagat, sinaksak niya sa bibig ng Faraon upang hindi na ito makapagsalita. Dahil baka makuha pa niya ang awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at papatawarin siya. So yun ang nangyari at nalunod ang Faraon dahil ito yung kasaysayan na kung saan hanggang sa nakaahon na sila papunta sa kalupaan at hinahanap yung the land of promise. At doon na nga hanggang nakarating sila sa isang lugar na kung saan nakatagpo sila sa mga tao na ang sinasamba ay ang mga ribulto. Nagsumasamba sa mga ribulto. So dito nangyari, pinalalahanan ni Musa alayhisalam, Propeta Musa alayhisalam, kanyang mga kasamahan, mga tao niya na manatili sa kanilang pananalig sa kaisahan ng Allah at laging alalahanin ang pabor ng Allah sa kanila na sila ay niligtas mula sa bondage, mula sa pagmamalupit ng Paraon. At yun ang nangyari noong siya'y inutusan muli umakyat sa Mount Turizin. Mount Tur, diyan po sa kabundukan ng gitnang silangan na yan sa kanilang kapanahunan, ay doon siya pumunta ng 40 araw. Doon siya nakapag-ayuno ng 40 gabi, 40 araw. Doon niya tinanggap yung 10 commandments, yung 10 utos na tinatawag. So yun yung partial na kasaysayan ng Musa alayhisalam na kung saan ang Propeta Musa alayhisalam sa kanyang pagkatao ay pinili siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano siya sinilang mula sa kanyang magulang, paano siya lumaki mula sa palasyo hanggang sa naging propeta siyang lubusan, paano niya niligtas sa kanyang pamumuno ang mga Israelita mula sa kalupitan ng Faraon. Yan po ay nakasaad sa aral ng Islam sa salaysay sa loob ng Quran at sa mga salaysay ng mga ulama sa mga tafsir ng Quran at sa kanang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman tayo mga Muslim, alam natin ang mga kasaysayan ng mga propeta. Hindi tayo natapos doon sa sinabi natin kanina at natagpuan na nila ang isang lugar na kung saan ang mga tao ay mga sumasamba sa mga ribulto. Ito po ay ating ipagpapatuloy. Ang Propeta Musa po ay binigyan ng mga mirakulo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan siya ng mga ano ba yung mirakulo? Yung katangian na kung saan makakatulong sa kanya na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. O mga miracles na tinatawag. Ang binigay sa kanya po ay siyam. Hindi lamang yung alam natin tungkod, hindi lamang po at ahas, dalawa lang yun. Unang-una, yung kanyang tungkod, of course, ang kahoy na naging ahas. Pangalawa, yung kanyang kamay. Pag nilagay niya sa kanyang kilikili or bulsa dito or kanyang kamay, ay pag tinanggal niya ay magiging parang liwanag ng buwan. Para bang ilaw pag nilagay niyang gano'n. At yung po isang karama na tinatawag sa Arabic or isang mirakulo or miracle. At maputi ito. Pangatlo, yung pagkakunti sa mga pagkain at prutas. So dito ay pinangyari din ng Allah na short ang Ehipto. So sila ay paulit-ulit na humingi ng tulong sa Musa alayhisalam, na humingi sa Allah ng dua upang sila hindi magutom. Pang-apat, yung nagbaha doon sa Ehipto. Panglima, yung maninirang locust, yung mga grasshopper. Di ba nakita natin sa 10 Commandments yung nagkaroon ng mga grasshopper? Ito isang miraculo yun na kung saan upang mabigyan ng lesson ang mga tauhan ng Pharaoh dito, mga Egyptian na ito, mga Coptic Egypt. At ang pang-anim, yung nagsilabasan ang mga kuto. Yung kuto. Alam natin ang kuto. At pang-pito, nagsilabasan ng mga palaka. So inis na inis ang mga tao sa mga ganitong uri ng pagsubok sa kanila. Ang mamamayan ng Ehipto noon. Pang-walo, yung may dugo. Lumabas ang dugo. Nagkaroon ng dugo na hindi nila alam kung saan. Parang ilog ang dugo. Pang-siyam, yung kamay na nilagay sa dibdib, yung binanggit natin kanina, na kung siya'y natatakot, bukod sa doon nilalagay niya mamumula or magiging ilaw ang kanyang kamay, at kapag siya'y natatakot, ilalagay niya sa kanyang puso ang kanyang kamay,
at mawawala ang kaba or takot ng Musa alayhis salam. Yun yung mga ayon sa mga pagtatafsir ng mananalaysay ng mga scholars, ang mga miracles na binigay sa propeta Musa alayhis salam. At ito po ay kanyang ginamit, ginamit ito ng nangyari at ginamit ng propeta Musa ang mga miracles na ito, or pinangyari ng Allah ang mga miracles na ito habang ang Musa alayhis salam nagpaparating ng mensahe at kukumbinsihin ang hari ng Ehipto noon na si Paraon, na si Ramses. Ayan po, at marami pang mga ayat sa loob ng Quran katulad ng chapter 26 verse 9 to 19, chapter 20 verse 21 to 23, chapter 16 verse 125, chapter 20 47 48. Napakarami po tungkol kay propeta Musa. Chapter 7 117 122, chapter 20 70 76. Marami po yan, Hindi natin maisa-isa yung mga Arabic content ng Quran dito. Ngunit ang pinakabuod ng ating maudu ng ating paksa ngayon yung tungkol sa Ashura, kung papaano ang paghirap ng Musa alayhis salam sa mga kamay ng mga Ehipto, or sa pamumuno ni Haring Paraon noon sa Ehipto, at paano niya nailigtas ang mga Israelita sa tulong ng Allah mula sa bondage, mula sa pagmamalupit ng Paraon sa kanilang kapanahunan. So sinalaysay po natin mula sa pagkapanganak ni Musa alayhis salam, Moses, hanggang sa lumaki siya, hanggang sa siya inalagaan mismo ng household ng Paraon, ng kanyang kalaban. Yan po ay nakalagay sa loob ng Quran. Yun mismo ang kanyang kalaban, at ang kalaban ng Allah ay mismo ang siyang mangangalaga or mag-aalaga or magpapalaki sa Musa alayhis salam. So ganon yung plano ng Allah. So sila nagpaplano, pero higit na maganda at tunay at makatotohanan ng plano ng dakilang tagapaglikha. So yun po yung nangyari sa Musa alayhis salam na ating ginugunita tuwing pagsapit ng ganitong buwan, ang buwan ng Muharram na tinatawag sa Arabic, sa ikasyam at ikasampu at ikalabing isa ng buwan ng Muharram. Tayo po ay nirerekomenda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno or mag-fasting mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, katulad ng ating pag-aayuno kapag tayo ay nasa buwan ng Ramadan. Ayan, isang araw lang naman. Pero pag pwede nating gawin yung 3 araw, walang problema. Masya Allah. Ito rin po ay isang magandang gawain, isang rewardable na amal ibadah tinatawag, or good deeds ng mga Muslim, na kung saan tayo yung higit na may karapatan gumawa at sumunod sa kung ano yung inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kaugnayan sa buhay at pagpaparating ng mensahe ng Musa alayhis salam. Itong mga propeta po ay katulad nung sinalaysay natin, magmula kay Propeta Adam hanggang sa kanyang mga anak. Lumabas si Seth o si Seth na handog. Ibig sabihin ng Seth or Seth, handog ng Allah. Anak ni Propeta Adan yun. Nung namatay na yung mga Abel, Cain, ganito, marami pang mga anak, nangamatay lahat. Pero magmula kay Seth ay lumami muli ang tao. At lumabas diyan si Enos. Pagkatapos ni Enos, lumabas si Mahalalel. At itong si Mahalalel, tinagurian ng hari ng 7 riyon noong mga kapanahunan nila. Diyan po sa Babylon na yan. At lumabas doon kay Mahalalel si Jared. Magmula kay Jared naman, lumabas ang propeta Enoch, yung Idris alayhis salam. At mula kay Idris or Enoch, lumabas ang propeta Noah, ang Nuh alayhis salam. At mula kay Noah, kay Nuh, lumabas ang propeta Abraham, ang Ibrahim alayhis salam. At mula kay Ibrahim or Abraham alayhis salam, lumabas ang kanyang 2 anak, pinanganak niya. Nauna si Ismael, sa aral ng Islam, nauna si Ismael, na ang nanay niya si Hagar, at ang pangalawa, ang Isaac, na ang nanay niya si Prinsesa Sarah ng Ehipto. So dito po nahiwalay yung 2 tribo or 2 main tribe na kung saan ang Israelita at ang Arabs. Ang mga Arabs nanggaling sa lahi ng Ismael, ng panganay anak ni Propeta Abraham, at ang mga Israelita nanggaling sa lahi ng Isaac. At dito po sa lahi ng Isaac, dito nanggaling ang Propeta Moses, na maraming mga propeta mula kay
Moses na yun, Jacob, nanggaling si Propeta Musa kay Jacob, mula kay Propeta Abraham, ay Isaac at Propeta Abraham. Pababa ng pababa, pababa ng pababa. So, hanggang sa inabot marami na sa gitna niyan ang mga Ezekiel, ang mga Daniel, may mga Daniel ang pangalan niya sa Arabic, at may mga Jeremiah, Jeremiah ang tawag, Jeremiah ang tawag niya sa Arabic. At meron hanggang dumating ang John the Baptist, ang Yahya na anak ng propeta propeta Zakaria. Ha? So sa household ng Imran nanggaling ang Maryam na nanay ng Isa alayhis salam na anak ni Maria. So ang huling propeta sa aral ng Islam mula sa lahi ng Israelita, ang Isa or Jesus Christ na anak ni Maria na nanggaling sa household ng Imran, na nanggaling sa household ng Musa or Moses alayhis salam, na nanggaling sa propeta Abraham, na nanggaling sa Nuh, nanggaling sa Enoch, hanggang papunta kay propeta Adam alayhis salam. So ganun po yung genealogy ng mga prophets. Pag ito po ay natugay-gayan natin at napag-aralan, maisip-isip natin na ngayon ang Muhammad alayhis salam, ang Isa, Muhammad alayhis salam, sa kabila lamang lumabas ang Muhammad alayhis salam, sallallahu alaihi wasallam, mula sa Arabs, ngunit ang Isa, ang Jesus Christ, lumabas sa kabila naman sa lahing Isaac, kay propeta Abraham. Sila po ay isang pamilya, naging Israelita at naging Arabo. So itong huling propeta po, ito yung si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas nauna ang Isa or Jesus Christ, at ang pagitan nila ay 600 years more or less. Kaya ang mga Muslim naniniwala kay propeta Isa or Jesus, dahil sa lahat ng mga propeta ng Israelita, pinapiniwalaan natin to sa aral ng Islam, hanggang propeta Abraham, hindi lamang ang propeta Muhammad. So wala tayong bias bilang mga Muslim. Hindi natin pinipili na ang Muhammad lamang ang propeta. Kinakalimutan natin ang Jesus, ang Moses, ang etc. etc. Hindi po. Lahat yan sinakop natin mula kay Adam hanggang pababa. Ganun po ang pananaw ng mga Muslim sa aral ng Islam. So ito po yung magandang aral na kung saan matutunghayan ninyo, matutunghayan natin sa tuwi-tuwi na, inshallah, God willing. Ito po ay pagpapatuloy natin sa salaysayin ng mga ibang buhay ng mga propeta na nabanggit natin na nauna. Magmula kay Adam, umpisa natin kay Adam, hanggang kay Idris, Enoch, hanggang kay Noah, hanggang kay Abraham, Ibrahim, hanggang lumabas ang propeta, mga ibang lahi, Isaac, Ismail, and then Moses, etc. So hanggang sa dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi natin alam kung bakit sa ngayon talagang ang syaitan ay nagdudulot at gumagawa ng pitna sa puso ng mga tao. Ha? Tingnan mo ang mga Israel ngayon, kung titingnan natin, magpinsan yung ating pinagmulan. Ha? Pero galit sila sa mga Muslim. Pinapatay nila ngayon sa Palestine ang mga Muslim. Hindi gera yun, kundi genocide. Ang mga pinapatay nila, mga kababaihan, mga bata, mga walang kamumuang-muang. Nakikita po natin yan sa mga pahayagan, sa internet, sa TV, at sa lahat ng dyaryo sa buong mundo. Ang media hindi ngayon nagtatago. Lahat ng ginawa ng Israel ngayon ay karumal-dumal na krimen na ginawa nila. Sinong pinatay nila? Kanilang mismong kapatid sa sangkatauhan na nanggaling sa ibang lahi ng propeta, ang mga Arabs. Sila'y nanggaling sa mga Israelita. Itong mga Israel na nanggaling doon sa mga apo-apo ng Moses. Pag ito po ay na-realize ng mga tao, ay magkakaroon sila ng muli ng pananaw ng human unity or humanity unity or human race brotherhood, mula sa propeta Adam alayhis salam. So ngayon malaking problema ang nangyayari, ang pinag-ugatan ng dalawang bansa, ang Israel at ang Palestine, na nakikita naman natin magmula pa sa 18th century ang gulo na yan, ang gera na yan, magmula pa sa 18th century, na nung pumunta ang mga European Israel, pumunta rito sa nag-migrate dito sa Palestine. Paunti-unti, merong 1 million, merong 500,000, ganun. Unti-unti po dumating ang mga European Israel or European Jewish na dumating dyan sa Palestine, at sila ay bilang mga migrant lamang. Noong pagtiningnan natin sa mapa noon, ay wala pa silang kulay sa mapa ng Palestine.
ang Palestinian ang mga tunay na inheritors, mga tunay na mamamayan sa Palestine. Ngunit anong nangyari ngayon? Inagaw, kinuha ang mga lupain ng mga Palestine ng mga Israel. Hanggang sila ngayon mismo, ang galit na galit sa... halimbawa, parang halimbawa na lang natin, halimbawa si Brother A ang may-ari ng bahay, si Brother B ang pumunta at nangangailangan ng masilungan, ng matirahan, at winelcome naman ni Brother A na pinatira sa kanyang bahay. Pero malaunan habang tumitira, nagkiklaim na siya ng pag-aari ng bahay na wala naman siyang karapatan. Unti-unti hanggang sa sisipain na niya. Gagawan niya na ng kasamaan yung may-ari ng bahay hanggang sa ngayon sisipain na niya at palalayasin sa kanyang bahay. Ganun po ang nangyari dyan sa Palestine at Israel. At marami ng intermediary, marami ng nag-ayos niya mula noon pa. Noong nangyari, 1969, sinunog nila ang Masjid al-Aqsa, ang Jerusalem. Dahil sa away, dahil sa conflict na yan. 1969, kung naalala ko. So ngayon, last mga 5 years ago or 6 years ago, nagkaroon din ng matinding gera dyan. Pero ngayon bumalik muli ang gera dahil pa rin sa pag-aangkin ng mga teritoryo na gustong maangkin ng mga Israel ng lupa na originally hindi naman kanila. Dapat katulad ng kasaysayan ni Propeta Musa noon, sila ay sinamahan ng Musa alayhisalam hanapin ang lupain ng promised land na tinatawag. Ano ba yung promised land? Ano ba yung lupa? Yung lupang Jericho, yung lupang Israel. So, hindi ka, pag ikaw ay pupunta, hanapin mo ang bahay mo, hindi ka pupunta sa bahay, mga angkin ng kanang ibang bahay. Yung bahay mo ang hanapin mo. Yung kung saan tinuro sa kanila ng Propeta Musa alayhisalam, yung the promised land. Hanggang sa iyan ay pinalitan ni Joshua, etc. etc. Sila ay hindi at sila ay nakawatak-watak sa balat ng lupa. Sinabi rin sa loob ng Quran na magwawatak-watak sila hanggang sa napunta sila sa Central America, sa Europe, hanggang sa bumalik sila dito sa Palestine at humingi ng asylum, humingi ng konting pabor upang tumira. Ngayon sila na yung gustong magmay-ari sa Palestine. So, kung isipin natin mga kaibigan, mga gilyo namin taga-subaybay, hindi makatarungan yung ganong proseso. Daanin sa magandang proseso, hindi yung papatay mo ang mga walang kamuang-muang, ang mga bata. Bumabalik ang kalupitan na paraon sa panahon ng sa panahon ng Musa alayhisalam, na kung saan sila rin ay nakaranas ng kalupitan. Itong mga latest na henerasyon lang, nakita natin, muntik na extinct ang mga Israel ng mga Germans. Si Hitler, muntik niya nang ubusin ang mga Israel. Anong ginawa niya? Pinagpapatay niya lahat. Muntik na nawala sa balat ng lupa ang Israel, pero dumami sila muli. At ngayon gusto nilang maghari dahil nakakuha sila ng kakampi. Ang nagkiklaim ng world power na gustong gawin i-reformat ang world map. Reformatting the world map. Iibahin ang world map. Kumbaga, dati-dati ito yung mapa, ito na yung ngayon na kung saan hawak na ng mga superpower yung mayoriya ng balat ng lupa. Ganun po yung mga nangyayari sa ating sitwasyon ngayon, pero masarap gunitain ng mga pangyayari noon. Katulad ng sinabi natin, hindi po natin yan matatapos ngayong 1 oras na ating programa, ang kasaysayan ng Propeta Musa. Doon po tayo huminto sa natagpuan nila ang grupo ng mga tao sa paghahanap ng promised land, ang grupo ng mga tao na kung saan sumasamba sa mga ribulto-ribulto, mga baka, mga ganito-ganito. So, pagpapatuloy po natin inshallah ang ating pagsasalaysay. Anyway, nasa loob pa tayo ng buwan ng Muharram. Ito yung buwan ng Muharram, katulad ng sinabi natin, ang significant na pangyayari or event dito, yung paghihirap na dinanas ng Musa alayhisalam ng kanyang pangunahan, ang pagligtas sa mga Israelita at iligtas ito mula sa kapahamakan at pagmamalupit ng paraon ng Egypt na si Ramses. Iyon po yung ating may bibigay sa araw na ito. Naway ang ating tinalakay sa araw na ito, wala man si kapatid na Sir Sebastian sa ating programa ngayon. Inshallah sa mga susunod na
talakayan ay insyaallah makabahagi siya sa atin tungkol sa mga bagay na ito. So meron na lamang po tayong 1 minuto at tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa ating palatuntunan. Tayo po, ang ating palatuntunan ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Nur, ang Development Awareness for Religious Understanding towards Noble Unity and Reform. At sa pakikipagtulungan ng himpilang ito ang DWJJ 684 kHz sa inyong mga radyo AM band. At tayo rin po ay napapanood ngayon sa live streaming. Type lamang po ang www.ustream.tv/channel/DWJJ Cabanatuan. Ayan po ang ating website. Kaya naman sa mga karagdagang pagtatanong, pwede po kayo mag-text sa numerong 0927-8048-529 0927-8048-529. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nagaanyaya muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating Muslim Hour, ang Islamic Awareness. Dito lang po yan sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa bayan ng Cabanatuan City, Philippines. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, wa khaliquna wa razi.